Ito yung mga katanungan na ipupukol ko sa iyo. At saluhin mo ito, Mr. Taglibog. Mr. Taglibog, unang tanong ko sa iyo, makinig ka, ang Diyos ba na sinasamba mo ay yun din ang Diyos ng Iglesia ni Cristo? Hindi, dahil ang Iglesia ni Cristo ay tatag ni Felix Manalo. No? Kaya katuparan niyan sa unang Juan 2:18-19, siya umaamin na galing Katoliko. Tingnan nyo, sino ang katuparan sa unang Juan 2:18-19 na nandito na ang mga antikristo? Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. O paano magiging Diyos ng Katoliko yung sa INC? Di ba? Imbento lang ng tao ni Felix Manalo. Tuloy natin. Yan ang dapat mong masagot. Kasi dinidepensahan niya dyan yung Trinity. Na Bakit? Yung Trinity ba? Di ba yan mabasa sa Biblia? Basa-basa naman kayo pag may time. Bakit? Dahil kahit yung mga ministro ninyo gumagamit. Ito, ginagamit ito ng mga ministro ninyo. Baka di niya alam. Ito. Pansinin ninyo ang mabasa sa Revelation chapter 7 verse 10. And in a loud voice, ang ginagamit natin, Amplified Bible, ginagamit ito ng mga ministro. And in a loud voice, they cried out saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne. And on the Lamb, our salvation is the Trinity's, to give unto God the Trinity, we owe our deliverance. Ginagamit yan na salin ng mga ministro ni Felix Manalo mismo. Mga ministro niyo. Tingnan mo ang naturang salin. Okay, tuloy natin. sinasabi nila, yung Trinity, alam naman natin na yan talaga yung kanilang pinaniniwalaan. Nakasulat yan sa Biblia. Ginagamit pa yan na salin ng mga ministro. Na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero pag tinanong mo sila kung ilan ang Diyos nila, isa lang. Pero ang tanong ko sa inyo, ilang beses kong binanggit yung salitang Diyos. Ulitin ko, Diyos Ama, Diyos Ama, isang persona. Anak, at Diyos Anak, isang persona. Diyos Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo, isang persona. Ilang beses kong binanggit yung salitang Diyos? Ilang bisis daw binanggit? Binanggit mo sa 3 bisis dahil binanggit mo ang 3 persona sa iisang Diyos. At kung tingnan natin ang mabasa, ginagamit din ito ng mga ministro mo. Research naman pag may time. 1 John chapter 5 verse 7. And there are 3 who gave testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Napansin ba? These 3 are one. Hindi sinabi, and these 3 are 3. So, ngayon, itong 3 na binanggit mo na may sinabi sa unang Juan 5:7 at itong 3 ay iisa. Saan sila nagkaisa? Tuloy natin. Pero anong sagot nila? Isa lang yung Diyos namin. Yes. Tamang-tama talaga na kung ating balikan ang salin sa 1 John chapter 5 verse 7, and there are 3 who gave testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. At ano ang tawag sa these 3 are one? Balikan natin ang Revelation chapter 7 verse 10. And in a loud voice, they cried out saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and the Lamb, unto the Lamb. Our salvation is the Trinity's, to give unto God the Trinity, who owe our deliverance. Okay. So,
Itong these three are one, tinatawag na Trinity. Tuloy natin. Si Kristo ay Diyos nila. Ang Ama ay Diyos nila. Ang Espiritu Santo, Diyos din nila. 1 plus 1 plus 1. Ilan yan, Mr. Talibog? Kung 1 plus 1 plus 1, ang binanggit mo dyan ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun ang sinabi sa 1 John chapter 5. Balikan natin, verse 7. May tatlong personang binanggit dito. And there are three. Yun, tatlo. And there are three who gave testimony in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So ngayon, itong tatlo ay iisa. Saan sila nagkaisa? Yon ang tinatawag na Trinity. Nagkaisa sila sa likas na tinatawag na Trinity diyan sa Revelation chapter 7 verse 10. Okay, tuloy natin itong si ito to. So nagwala. Tuloy muna natin. Talibog, hindi ka makasagot. Kasi, hindi mo masabing tatlo. Pag sinabi mong tatlo, mayayari ka. Pero ang sasabihin mo lang talaga, isa lang. Ngayon, ito po yung tanong ko sa iyo. Kung talagang totoong relihiyon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung totoong relihiyon ng Iglesia Apostolika Katolika Romana, baka darating ang panahon, patitigilin na naman ito sa mga kaanib ng INC, mga kapatid. Tuloy natin itong kaanib ng INC, mga kapatid. bakit kayo sumasamba sa mga larawan at mga ribulto? Paano mo ipapaliwanag yan? Di ba? Nasusulat sa Biblia. Basahin mo ang nasa unang Korinto 6:9 hanggang 10. Basahin mo na lang. Alam kong kabisado mo yan sapagkat ikaw ay isang pare, isang padre na maalam. Ginawa akong pare, buti na lang hindi ako ginawang madre. Ano daw? Inordinahan talaga ako nito. Ito din ang INC, kaanib ng INC. Ano daw? Kabisado ko ang Biblia dahil pare daw ako. Yan din ang pahayag ni Cesar Sinita. Pinahinto na si Cesar Sinita ng INC. Sa kanyang vlog, delikado ito. Okay. So, tuloy natin. 9 hanggang 10. Basahin mo na lang. Alam kong kabisado mo yan sapagkat ikaw ay isang pare. Yan. Dapat research bago kayo vlog, no? Dahil kung makatawan kayo sa Iglesia ni Manalo at yung pahayag ninyo, yun lang ang nagpakilala na kulang kayo ng research. Kaya di tayo magtaka kung bakit matangay sa iglesyang tatag lamang ng tao. Tuloy natin. Dahil sabi niya, kabisado ko dahil pare ako. Di ba? Nasusulat sa Biblia. Basahin mo ang nasa unang Korinto 6:9 hanggang 10. Basahin mo na lang. Alam kong kabisado mo yan sapagkat ikaw ay isang pare, isang padre na maalam sa Biblia. Palpak na naman. Ito kontrahan na pahayag. Sabi niya, wala daw akong alam. Ngayon, sinabi niya, kabisado ko ito dahil isa akong pare. Anong masasabi niyo sa kaanib ng INC ito, mga kapatid? Comment din niyo. Tuloy natin. 6:9 hanggang 10. Basahin mo na lang. Alam kong kabisado mo yan sapagkat ikaw ay isang pare, isang padre na maalam sa Biblia. Pero nung nakipagdebate ka, anong nangyari sa'yo? Tinawag kang Mr. Tamper, di ba? Kasi nga pinalitan mo yung nakasulat doon. Ayan, naniniwala na naman siya sa fake news. Paano pinalitan yung nakasulat? Ngayon, kung pinalitan, palagay natin, pinalitan ang nakasulat. Ibig sabihin, wala nakasulat na Katoliko sa Biblia.
Kung walang nakasulat na Katoliko sa Biblia, ang tanong, saan galing itong pahayag ng mga kasama mo sa INC? At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yon. Ang Iglesia Katolika, yon ang dating Iglesia ni Kristo. Tuloy natin itong kaanib ng INC. Sa Biblia, paano may papaliwanag ngayon yan? Ngayon, eto pa yung tanong ko sa iyo, Mr. Taglibong. At bakit nung nagtayo ng iglesia ang Panginoong Hesukristo, bakit hindi nyo ito sinunod? Bagkos gumawa kayo ng iglesia Katolika, Apostolika, Romana o mas kilala sa tawag na Katoliko. Saan na napunta yung iglesia na Yan. Research naman pag may time. Catechism of the Catholic Church, 811. This is the only Church of Christ. Nasa Catechism of the Catholic Church, ito ang nag-iisang iglesia ni Kristo. Holy Catholic Apostolic Roman Church. At ano ang sabi ng mga kasama niyang INC? Na itong simbahang Katoliko ay ang unang iglesia ni Kristo. Kung ang simbahang Katoliko ay unang iglesia ni Kristo, saan galing at saan kinuha nila yon? Mismo ang mga taga-INC ang nagkumpirma, kaugnay diyan. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Paano ninyo tutulan ito? Na ang Iglesia Katolika, yun po ang dating Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang salitang Iglesia Katolika ay di nabasa sa Biblia, ang tanong, saan kinuha ng mga ministro ninyo at yung nakasulat sa Pasugo Magazine na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Saan yon sa Biblia? Kung walang version na Biblia na mabasa ang salitang Katoliko, di ba? Isip-isip naman pag may time. Tuloy natin mga kapatid. tinayo ni Kristo? Mr. Talibong, mukhang patagal kang sumagot kasi nga nabubuking ka na. Pero pinipilit mo pa din na kayo ang totoong iglesia ni Kristo. Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? I-question mo ba yung kasama mo? At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Mga kasama mo yan sa INC. Pangalan pa lang, wala na kayo. Nasaan doon yung iglesia ni Kristo na itinayo niya noong unang siglo? Bakit kayo naging Iglesia Katolika Apostolika Romana? At sa totoo lang, ang simbahan ninyo, para malaman lang na Katoliko yan, krus ang nilalagay ninyo dyan. Ayun, sa inyo. Yung matulis na inilagay sa INC, saan na mabasa sa Biblia, buti na lang yung cross. Unang Korinto 1:18, na ang cross ay kapangyarihan ng Diyos para sa mga naligtas. Pero para sa mga hindi naligtas, tingnan ang unang Korinto 1:18. Pero kung nakalagay sa mga kapilya ng INC yung mga matulis, parang pako, hindi cross. Aber, saan mabasa sa Biblia na lagyan ng ganiyang mga matulis na bahagi ang kapilya ni Felix Manalo? Wala yan. Kahit anong salin sa Biblia. Tuloy natin. Sa harapan. Pero walang pangalan na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tama ba ako, Mr. Taglibong? Mr. Talibong, dyan pa lang, panalo na kami. O kung ang pangalan ang batayan para panalo, hindi lang kayo ang nagdala sa pangalang Iglesia ni Kristo. Meron pang nauna sa inyo. Meron pang una pang nagdala ng Iglesia ni Kristo Tagalog version. Una pa ni Felix Manalo. Merong mga English na Church of Christ. Hindi batayan dahil nakapangalan na Iglesia ni Kristo ay kay Kristo na. Dahil
Malinaw kahit sa Pasugo Magazine ninyo, sinabing, ano daw ang batayan na walang kaugnayan kay Kristo ang isang iglesia? Yon ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Tuloy natin. Kaya kayong mga kakababayan, huwag kayong pauto. May mga kapatid kasi na nadadaya sa mga ganitong paniniwala. Oh, yan. Totoo na may mga nadadaya sa ganyang paniniwala. Sa mga ganitong paliwanag. Kasi kung magsalita ito si Mr. Salibong, nabubulol ako eh. Oh, so nabubulol na siya. Mr. Talibong, talagang kung titignan mo siya, inosente. Inosente ba na walang alam? At Oh, yun. Sabi niya kanina, kabisado ko ang Biblia dahil pare daw ako. Pero ngayon, sabi niya, inosente si Talibong, pero walang alam. Ano ba talaga? Kabisado ko o walang alam? Tuloy natin. medyo matigas ang dila nito. Hindi ko alam kung anong probinsya nito eh. Kasi yung pagtatagalog nito, matigas na nga yung dila ko, mas matigas pa ito sa dila ko. Pero alam ko rito, sigurado ako na ang dila lang nito ang matigas. Pag nagsalita ito, medyo alam nyo na. Pag magsalita daw ako, alam nyo na. O, sige. Ito challenge ko sa iyo. Para di mapatunayan, na talagang ganyan ka, pasok ka sa Zoom. Sa ngalan ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, inaanyayahan kita na papasok sa Zoom. Alam kong nanood kayo, ipaabot ninyo ito sa kaanib ninyo, kasama ninyo, na isang defensor ng INC. Ipaabot ninyo. Para malaman natin na hindi ka talaga ganyan, sabi mo, sige, pasok ka sa Zoom. Entayin ka namin. Ibig ko sabihin, Mr. Talibong, patunayan mo na yung mga sinasabi mo ay totoo at talagang yun ang nakasulat sa Biblia. Kasi, common sense, Hindi na tayo kailangan gumamit pa ng Biblia kasi Hindi na daw umano siya gumagamit ng Biblia. Ano yung ginamit mo kaninang unang Korento? Sa Biblia yon. ang mga tao naniniwala yan sa Biblia. Yan ang problema natin ngayon. Naniniwala sa Biblia. Di mo ba ang INC naniniwala din sa Biblia? Nagka-problema talaga. Dahil para sa INC, si Kristo ay tao, hindi Diyos. Si Felix Manalo ay anghel. At hindi lang yan. Ano pang doktrina nila? Ginawa ng imahen si Felix Manalo, nasa Pasugo Magazine ninyo. Diba? Pasugo, Marso 1965, page 2, Binhamin Santiago. Katulad din naman ng larawan ng medalya ni kapatid na Felix Manalo. Hindi lahat napagawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Imagine, pag larawan ng ating Panginoon Jesucristo, bawal. Larawan ng mga apostol, larawan ng Mahal na Birhen Maria, bawal. Pero pag larawan ni Felix Manalo, hindi daw umano sila nagkasala. At hindi lang larawan ni Felix Manalo, kundi meron pang upuan ni Felix Manalo. Pasugo, Marso 1965, page 1, Binhamin Santiago pa rin. Noong ipagdiwan namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinabing ito? Meron ka bang ikapakitang batayan na sinabi namin iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Imagine, relikya ng mga santo, relikya ng mga banal, relikya ng ating Panginoon Jesucristo. Tinututulan ng INC Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid. Pero relikya ni Felix Manalo, ano yon? Upuan niya. So, walang masama daw sa relikya. Nasa pasugo nila. Ibig ba sabihin, dahil si Felix Manalo ang gumagamit, upuan, walang masama. Hindi po ba may arenola si Felix Manalo? Bakit yung upuan, hindi yung arenola? Tuloy natin. Pero hindi sila naniniwala doon sa nakasulat sa Biblia.
Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kagaya na sinabi kong talata, unang Korinto, 6:9 hanggang Sabi niya, di daw umano siya gagamit ng Biblia. Pero ngayon, gumagamit na naman ng Biblia. Tutuloy natin. 10. Naniniwala sila sa Biblia, pero hindi nila pinaniniwalaan yung nakasulat sa Biblia. Nagets ninyo mga kapatid, mga kababayan? Di namin na-gets. Di namin na-gets dahil yung binanggit mo ay pinatungkol mo unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10 sa mga santo. Pero malinaw ang binanggit diyan ay sa mga Diyos-Diyosan. At ano ang sabi sa Harper's Bible Dictionary kaugnay sa Diyos-Diyosan? All idols are images, but not all religious images are idols. Ganon din ang pahayag kahit sa Pasugo Magazine. Pasugo Magazine. Ito ang sabi ng Pasugo Magazine ninyo. Pasugo, Marso 1965, page 2, Benjamin Santiago. Katulad din naman ng larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Balikan natin. Kung lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosa na batay sa ginamit niyang talata unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10, ano itong larawan ni Felix Manalo? Diyos-Diyosan. Payag kayo na Diyos-Diyosan na din itong larawan sa founder ninyo. Kung lahat na larawan ang tinutukoy diyan sa unang Korinto Kapitulo 6, 9, 10 na Diyos-Diyosan. Ganun din ang mga larawan sa mga santo. Hindi ibig sabihin na dahil may binanggit sa unang Korinto Kapitulo 6, 9, 10, Diyos-Diyosan na. Bakit? Dahil sa Ezekiel Kapitulo 41, 17, 22, mula pa noon, ang templo ng Diyos ay may nakaukit na mga larawan ng mga banal. May larawan ng tao, may larawan ng mga anghel, nakaukit yan sa templo ng Diyos. Kaya, pagpasok ninyo sa templo na walang larawan, duda na kayo mga kapatid. Sa Diyos ito o sa demonyo. Tuloy natin. Mga boss, paano ko nasabi? Nakalagay doon. Basahin ninyo, yan o, nandiyan sa screen. Maraming bawal, hindi ba? Bawal sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero anong ginagawa nitong mga ito? Sumasamba sila sa Diyos-Diyos. Hindi naman kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Paghilom. Bisaya pala ito. Paghilom. Ito. Ating basahin ang official na catechism ng Simbahang Katoliko, Our Catholic Faith, page 220, ginagamit ito ng mga ministro ni Manalo. We do not worship the saints. We only honor them as the official friends and servants of God. We adore God alone. So ano yan? Paghilom. Sa mga di nakaunawa ng paghilom, yung paghilom sa Tagalog ay pagaling. Pero paghilom sa Cebuano, huwag kayong maingay. Tuloy natin. Niluloko ninyo mga sarili ninyo. Sasabihin ninyo hindi kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Galing din ako dyan. Ayan. Kung galing ka sa Simbahang Katoliko, saan mabasa sa katisismo ng Simbahang Katoliko na mga santo ay Diyos-Diyosan? Bakit daw siya natangay sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Bakit siya natangay? Lumuluhod ako hanggang sumakit na yung tuhod ko. Lumuluhod siya hanggang sumakit ang tuhod niya. Di mo ba ang mga ministro ni Felix Manalo lumuluhod din sa harap ni Eduardo Manalo? So kung ang pagluhod ay pagsamba, ibig ba sabihin si Eduardo Manalo sinamba ng mga ministro ninyo? Okay, tuloy natin. May naipakita na tayo sa pagluhod nila sa harap ni Manalo. Tuloy natin. Papaluha pa ako kasi iniisip ko noon, yung Kristo na sinasamba ninyo dyan, nagpakahirap sa krus dahil sa kasalanan ko. Yun ang hindi ba totoo na ang ating Panginoon Jesucristo ay naipako para maligtas tayo? Di ba palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 28 at iyon pang paborito nilang salin ang kay George Lamsa. Diba?
Dahil binili daw umano sila sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. O, kung hindi na ipako ang ating Panginoon Jesucristo, paano kayo nabili sa banal na dugo? Pero, hindi yan tumutukoy sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo. Sa ibang salin, mga obispo yan. Walang iba kundi sa simbahang Katoliko. Bakit sa simbahang Katoliko? Mga kasama ninyo mismo ang nagsabi. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Paano mo mapaliwanag na ang simbahang Katoliko ay dating Iglesia ni Kristo? So, ibig sabihin, hindi kayo ang dating Iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, ang simbahang Katoliko ang may kaugnayan sa mga apostol. At itong simbahang ito, ang simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, hindi yung nilipatan mo. Ang daming nabiktima sa maling akala. Tuloy natin. Isip ko noon, pero napakalaking maling-mali. Pero yun ang tinuturo ninyo kahit maling-mali na. Naalala ko tuloy yung sabi ng kapatid Kapatid, matagal na ako sa Iglesia ni Cristo. Pero nagtataka ako bakit yung mga Katoliko, yung kaibayo natin sa pananampalataya, ayaw pa rin na umalis hanggang ngayon. Bakit? Yung pagkain na lang nila ng ostyas yung ostya, pinapakain kayo niyan. Ano sabi ni Kristo? Kumain tayo ng sabay-sabay. Sige. Saan mabasa sa Biblia kumain kayo ng sabay-sabay? Saan? Paano ba magpakain ang mga pare? Hindi ba sinusubuan nila? Isa-isa, hindi sabay-sabay. Paano magkasabay-sabay yun? Saan mabasa ang sinabing sabay-sabay kung gusto nyo letra por letra? Anong salin na sinabi ng ating Panginoong Hesus, kumain kayo ng sabay-sabay? Tuloy natin. Pila. Hindi po ba? Tama ba ako? Ano sabi ni Kristo? Uminom tayo ng sabay-sabay. Asan na salin na sinabing uminom tayo sabay-sabay? Yung binanggit mo. Ano lang ba ang umiinom? Dahil kung tingnan natin kahit sa Biblia mga kapatid, no? Napakalinaw naman ang mabasa natin sa banal na kasulatan. Bakit ang Katoliko ay ostiya o mano? Dahil napakalinaw ang sinabi sa ating Panginoong Hesukristo. O kung tingnan natin ang sabi ni San Pablo, unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 27. So, then whoever eats the bread or drinks, ibig sabihin ginamit yung or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. So, klaro na magkasala ang sino mang tumanggap na unworthy saan? Uminom man o tumanggap. Or, ang binanggit diyan. So, ibig sabihin, kahit saan, sa alak man o sa tinapay, tinanggap natin ang buong buo. No? Tinapay man o alak, yon ay katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, sino man ang kumain, or, ang ginamit, or, ibig sabihin, kahit saan ito. Dahil or ang ginamit sa English, tinanggap niya ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy natin. Iwanag na Mr. Talibog, ikaw lang ang umiinom. Hindi mo pinapainom yung mga nakapila doon. Tapos sasabihin mo, totoo kayo? Sasabihin mo, mga alagad kayo ni Kristo? Ito pa yung masasabi ko sa'yo. Wag mong isipin. No, kung ang simbahang Katoliko ay hindi tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, dapat sabihin mo, sino ang nagtatag dito? Pero sa pahayag niya, yung kaugnay sa nagtatag daw ng simbahang Katoliko, ibigay na niya yan sa mga ministro ni Felix Manalo. Wag kang magkakamali na ang Kristo na sinasamba ninyo
At ang Kristo na sinasamba ng Iglesia ni Kristo ay iisa lang. Hindi talaga iisa. Dahil ibang Kristo kayo. Kristong walang ina na Birhen Maria dahil binanatan palagi ng mga ministro. Kristo na tao, hindi Diyos. Di ba? So, ibang-ibang Kristo talaga ang sa ANC na niyakap mo. Niyakap mo ang tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. Magkaiba yon. Ang Diyos nyo at ang Diyos ng Iglesia ni Cristo, magkaibang Tama, magkaiba talaga. Dahil umanib ka sa siktang tatag lamang ni Felix Manalo. magkaiba yon. Unang-una, ang Diyos ng Iglesia ni Cristo, buhay na buhay. Ang Buhay na buhay daw umano ang iglesia. Paano buhay na kayo'y tatag lamang ni Felix Manalo? Ha? Okay, tuloy natin. Diyos ninyo, patay na patay. Paano mo nasabi? Baka masaktan lang kayo masyado. Baka sabihin naman ninyo, bastos ako. Masakit ang katotohanan, Mr. Talibong. Hindi ba naman? Yung nakapako dyan sa gitna ninyo, yan ang sinasambad, niluluhuran ninyo. Ano ba yan? Gawa sa kahoy or gawa sa bato? Ayan. Magawa man sa kahoy, gawa man sa bato, yun ay nagpaalala lamang sa Kristong naipako sa cross para maligtas ang kasalanan. Tulad ninyo, di ba? Si Felix Manalo, ginawa ninyo ng imahen na tanso. Hindi lang imahen tanso, may medalya pa. Medalyang tanso si Felix Manalo. So ngayon, kung binanatan ninyo ang larawan ng simbahang Katoliko dahil ginawa sa bato o anuman, si Felix Manalo, sangayon ka ba na Diyos-Diyosan din si Felix Manalo? Hope na makapasok ka sa Zoom natin para tatalakayin natin ang gusto mong tatalakayin at inanyayahan ka namin na makapasok. At sana hindi ka manginginig sa takot na pumasok. Dahil kung talagang nagdipinsa ka sa iglesia ni Felix Manalo, sige, pasok ka. Huwag kang matakot. Hihintayin ka namin.